Ano? Totoo ba yan? Ang sinabi lang ni Minchol. Kaya, alam mo, isang mabilis na pagbabalik tanaw kung paano kami napadpad sa pagiging mag-asawa. Si Minchol ay kumakain ng chicken breast sa smoking area. Ako ang nagbanggit ng kasal una. Tapos nagpakasal kami. Pareho tayong screwed, kaya bakit hindi na lang tayo magpakasal? Wow! At mas gusto pang uminom ng misis mo kaysa sumagot. Wow! Iba talaga siya. Bigyan natin siya ng palakpakan. Ikaw, lagot ka sakin mamaya. Sige, magpatuloy tayo. Ang susunod na tanong. Wow! Isa na namang talagang personal. Tanong, kailan at saan ang inyong unang halik? Iinom na naman kaya siya o sisigat na siya ngayon? Teka, yung unang halik namin. Tapos, yung kasal namin. Hindi kami naghalikan noon. Pareho naming ikinuyom ang aming mga ngipin at tumanggi. Magpanggap ka lang, okay. Kung halikan mo ako ng totoo, papatayin kita. Bukod pa doon, magiging kakatwa kung sasabihin naming ang unang halik namin ay noong kasal. Kailan ko kaya dapat sabihin na nangyari iyon? Hay nako, bahala na. Iinom na lang ulit ako. Sige, simulan na ang countdown. 3, 2. Okay, noong 5 taong gulang pa lamang tayo sa kindergarten. Teka, kailan ko ba? Kindergarten. Kindergarten. Magkabata bang magkaibigan kayong dalawa? Hindi mo ba talaga matindaan? Ang palayaw mo nung nasa kindergarten pa tayo. Palayaw ko. Ikaw yung maltong nanghahalik. Nanghahalik na naman si Gia. Dahil nanghahalik ka na lang bigla kahit kanino. Hoy, ang kapal ng mukha mong ungkatin ang isang bagay mula sa nakaraan ko ng ganon. Oh hahaha, talagang para sa isa't isa ang dalawang yan. Salamat sa masayang oras. Salamat. Saan mo balak pumunta, Minchol? Halika na. Array? Teka lang. Sinabi mo dapat tayong maging flexible. Sa tingin ko tama ka. Nag-aalinlangan ako hanggang sa ginawa natin ang mga kahilingan. Ang kanilang mga sagot at kung paano sila kumilos sa isa't isa ay parang peke. Parang iba sila sa karaniwang magkasintahan, hindi ba? Mayroong higit pa sa ilang bagay na kaina-hinala. Paano kung alamin natin ng husto at tuklasin ito? Hindi. Ayos lang. Sige, kung gayon, aayusin ko ang isang bagay Mincho sa lalong madaling panahon, at hindi. Sumusuko ka na ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ka basta-basta makapagpreno ng ganyan. Maaari tayong ma-accident. Basta ganyan na lang. Pero bakit? Ikaw ang nagpumilit na kailangan mo silang makita ng personal. Kahit noong sinabi ko sa iyong hindi sila nagsisinungaling. Pero nakita ko sila. Alam ko na agad nang makita ko sila. Iyon ay hindi isang lugar kung saan ang isang taong katulad ko ay maaaring piliting makapasok. Basta, ayos na ngayon. Sobra pa iyon para masuri ko. Salamat sa lahat ng tulong mo, Sangyo. Seryoso? Hoy, saan tayo pupunta? Bakit ka nag-U-turn? Bigla kong naramdaman na gusto kong uminom. May oras ka naman, di ba? Alam kong meron. Grabe, bigla akong nakaramdam ng pagkaiwan dahil ako lang ang hindi makainom kanina. Hindi mo kailangang uminom din, pwede ka bang umupo na lang sa tabi ko at kahit man lang mag-clink tayo ng baso? Please. Kung ganon, ibig sabihin ba niyan ikaw ang manliliber? Sige, bakit hindi? May gusto ka bang kainin? Tignan natin. May isang lugar ng prime beef barbecue na matagal ko nang gustong puntahan. Ano? Hindi ba medyo sobra na ang prime beef? Ano? Tinanong mo ako kung anong gusto kong kainin.
Binayaran ko na ang napakaraming pagkain mo. Hindi mo ba ako pwedeng ilibre ng hapunan kahit minsan lang? Kung sa bagay kung ganyan mo sabihin. Okay, sige na. Fair na. Ayos. Kung ganun o-order din ako ng beef tartar. Teka, bigyan mo naman ako ng kaunting luwag. At kaya, ang maliit na kaguluhan tungkol sa akin at kay Minchol na hindi man lang namin alam tungkol sa ay natapos na lang bigla. Ha! Kinabukasan, 11 a.m., Sabado. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan sa housewarming party. Naglaan kami ni Minchol ng oras para pag-isipan ang nangyari noong araw na iyon. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kung ano ang nagawa mong mali? Nakakahiya. Napag-usapan kung paano nangyari ang unang halik natin sa kindergarten noong tayo ay 5 taong gulang. At nakakahiya ring sabihin na nangyari ang ating proposal sa smoking area habang kumakain ako ng chicken breast. Naiintindihan mo na ba ngayon? Pero bakit? Ibig sabihin, kakaiba lang. Common sense naman. Kung may sino mang marunong magbasa ng sitwasyon, magtatanong sila kung tunay ba tayong magkasintahan. Kay kumalma ka, Gia. Si Minchol ang kinakaharap mo dito. Ang lalaking bumibili ng 7 set ng parehong damit dahil ayaw niyang mag-abala. Tama na. Ang lalaking kumakain ng protein bars at kamote. Dahil lang mas madali. Mousy, pag-alitan na si Daddy ngayon, okay. Pwede ka bang maglaro doon? Nagkamali ako na isipin na magiging posible pa na magkaroon ng normal na pag-uusap sa kumag na ito sa simula pa lang. Anyway, ang pagsasabi sa mga tao na ang unang halik natin ay noong kindergarten ay bawal. Kung gusto mo talagang sabihin sa mga tao ang isang bagay, pumili tayo ng ibang pagkakataon. Pero bakit? Hindi mo ba nakita kung paano nag-react ang mga tao kahapon? Anong klaseng magkasintahan ang nagkaroon ng unang halik sa kindergarten? At kung magiging espesipiko tayo, hindi nga iyon halik. Isa lang iyong dampi sa pisngi. Ibig kong sabihin, sigurado akong may ilan kung titingnan natin ng mabuti. Kung gayon, kailan at saan natin sasabihin iyon? Ang una nating halik. Ibig kong sabihin, kakaiba kung ang mag-asawa ay hindi pa ng unang halik. Maaari mo nang halikan ang bride. Papatayin kita kapag nagdikit ang mga labi natin. Gagawin ko, papatayin kita. Kahit sa kasal natin, nagpanggap lang tayo. Sa tingin ko, mas mabuting sabihin natin na noong 5 taong gulang tayo. Unang halik kay Minchol. Hindi ko pa iyon naisip. At hindi ko rin naisip na iisipin ko ito ng ganito. Teka, hindi ba dapat na nauuna ang panliligaw bago ang unang halik? Noong nag-aaral tayo, unang halik pagkatapos ng 1 linggong panliligaw. Hindi, kung sasabihin natin iyon, parang ang tagal na nating nanliligaw. Bakit ko ba pinuproblema ng husto ito? Nanay, Kumusta na ang anak natin? kayong dalawa ay magkasama. Anong okasyon? Ay, perpekto, nandoon din ang manugang namin. Ang saya na nakikita ko kayong dalawa. Hello po, ma'am. So, ano po iyon? Nanay, bakit po kayo nagve-video call? Hulaan nyo kung nasaan kami. Sa sinehan. Tumawag kayo para magyabang, na kayong dalawa ay nagde-date. Totoo iyan, pero alam mo ba? Spaghetti man na wala ang daan niya ay lumabas ngayon. Spaghetti Man. Ang Spaghetti Man ay madalas ituring bilang ang gawa na nagpasimula ng mga pelikulang superhero. Ang pangunahing karakter, Heather Hacker, aksidenteng kumain ng radioactive spaghetti. Tama na. Nanay, sinasabi mo ba? Ang tatay mo at ako ay pumunta lang sa matinee pagkalabas nito. So Spaghetti Man. Call ended. Hoy, Minchol. Maghanda na para umalis. Kaya para ipaliwanag sa mga hindi pa rin nakakagets, datang pamilya namin ay may ganitong klaseng parusa. At ano ang Spaghetti Man? Saan tayo pupunta? Sa sinehan.
Kapag hindi mo pinanood ang mga bagay sa araw na lumabas ito, ang taong unang nakapanood nito ang sisira nito para sa lahat. Nanay, alam mo ba? Ang Pile ay isang multo. At sa isang sikat na serye tulad ng Spaghetti Man, ang kompetisyon ay mas matindi pa. Sa madaling salita, sa pamilya namin, kapag hindi mo pinanood ang pelikula pagkalabas nito, lagot ka. Anyway, nakarating na kami sa sinehan. Hihihi, okay. Espesyal na recipe ni Gia Hand Crave Combo. Malaking caramel popcorn dagdag baked butter squid. Mas maraming calories, mas masarap. Hindi mo mapipigilan kapag natikman mo na. Nakakainis na nakuha namin ang upuan sa gilid, pero ayos na rin. Ha? Anong mukha yan, Minchol? Hindi mo ba gusto ang Spaghetti Man? Ayaw mo bang pumunta sa sinehan? Kung ayaw mong pumunta, sana sinabi mo na kanina pa. Hindi, gusto ko rin itong serye, at excited akong mapanood ito. Pero, ito, parang date lang tayo. Sinabi mo mismo noong kausap mo ang mga magulang mo sa telepono. Na nagyayabang sila na nagde-date sila sa sinehan. Kaya nagtataka lang ako kung date ba ito. Hoy, Malapit nang magsimula ang pelikula, tahimik po. di pasensya na, seryoso. Minchol, ang bastardo na to. Bakit kailangan pa niyang sabihin yun? Power. Diyos ko, ito ay hindi ka panipaniwala. Seryoso, Diyos ko, kamangha-mangha ito. Hindi ko to kaya. Wakas. Sobrang ganda naman. Ibig kong sabihin, paano nila yun winakasan ng ganon? Seryoso, talaga, sobrang ganda. Wala akong masabi. Siyempre, hindi naman perpekto. Iniisip ko kung ano kaya ang iniisip ni Minchol. Mga bagay na ginagawa mo kapag nanonood ka ng pelikula kasama ang iba #isa. Inaanalisa mo kung ano kaya ang iniisip ng taong kasama mo. Pero napakagaling pa rin ayon sa pamantayan ko. Minchol Jean, edad 32, ay nahilig na sa serye ng Spaghetti Man sa loob ng 20 taon. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Mga bagay na ginagawa mo kapag nanonood ka ng pelikula kasama ang iba #2. Masaya. Masaya ka kung nagustuhan nila ang pelikula. Napakaganda, di ba? Di ba? Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ba? Hindi ba't natutuwa kang pinanood natin yon? Alam mo ba, nung umiyak si Spaghetti Man at napaiyak din ang lahat. Teka, lumipad ako dito dahil ayaw kong marinig ang mga spoiler, pero nanonood ng pelikula sa weekend, at nag-uusap ng ganito. Parang date talaga. Iniisip ko kung may lalabas pang isa. Ayon, yan ang narinig ko. Ibig kong sabihin, talaga. Ito ang unang pagkakataon namin ni Minchol at ako. Excuse me. Ganda o binibini o isang katulad mo ay di na dapat pa baka walang alam. Pa-like at subscribe na din para sa bagong video update. Maraming salamat sa panood.